nga pala si Ian Serada. Dati akong construction worker. 7 taon ako nagtrabaho sa construction. Ngayon, nung pinakitaan ako ng ganitong negosyo, meron palang perang ilalabas. So wala ako niyan, pero sabi nga nila, pag gusto may paraan. Kaya ginawan ko lang ng paraan. Ako yung tipong tao na pag may gusto ako, kukuhain ko yan. Kaya kahit anong pagsubok man sa training, wala akong pamasahe pag pupunta ng opisina, training pa rin ako, nakakapunta pa rin ako, nakakapag-diskarte pa rin ako. Kasi more na nagtitraining ka, more nakikita ka dito sa negosyo natin. Nung nakita ko yung sistema at ginawa ko siya, ito na yung resulta. Nakatatlong kotse na ako dito after a year lang. At nakapundar na rin ako ng bahay sa probinsya. At isa na rin ako sa kilala sa company. Isa rin tayo sa top 10. Yung malaking pagsubok na dumating sa buhay ko habang nag-uuno ako, yung tipong magulang mo nangihingi ng pangbigas na wala kang maibigay kasi nagsisimula pa lang ako noon. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na hindi ako magkaroon ng resulta dito. Kaya ang ginawa ko, tinudo ko talaga, kaya andito na ako ngayon. Tips ko lang sa mga nag-uumpisa, kung ikaw nakakaranas ng mga bagay na naranasan ko, ituloy mo lang. Kung ikaw nagugutom ka, kung ikaw naglalakad ka ngayon, kung ikaw nawawalan ka ng pamasahe, ituloy mo lang kasi dyan din ako nagmula. Kaya nandito ako ngayon sa harapan ninyo, nagpapatunay at nagsisilbing inspirasyon para tumuloy ka, para sa pangarap mo. Nagpapasalamat ako unang-una po kay Lord. Nagpapasalamat din ako sa mga may-ari, si Boss William, Boss Ervin Chua, Boss Oliver Chua, at sa management, sa grupo namin, ang Team Royals, lalong-lalo na po sa mga mentors namin, Mentor Akron Batak, at sa aking mga leaders. Nagpe-pray lang ako kay Lord kasi sabi nga nila, ang cellphone pag nalubat, i-charge mo lang. Siyempre, ang tao, nalulubat din yan. Nagcha-charge lang din ako sa Panginoon na sabi ko, maraming salamat sa lahat ng pagsubok na binibigay mo, na alam ko mayroong blessing din na darating sa akin. So alam ko liliwanag din yan. Matthew 19 verse 26, with God, all things are possible. Ako si Noli Borsong, proud Bicolano. Ako po ay nakapagtapos ng aking pag-aaral sa University of St. Anthony way back of 1999 sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. 2019, kasalukuyan po akong branch manager po niya sa isang retail industry na ang pagkakaalam ko lang magpatakbo ng negosyo ng iba. Until such time, nakita ko to through posting lang. That was July 2019 nang na-invite ako. Bagat may pagka-skeptic kasi ganitong larangan, imbes na mag-isip ako ng mali, ang tinignan ko yung opportunity na baka ito yung chance para sa pamilya ko. Kailangan para mas lumalim ka sa ganitong larangan, dapat aral mo yung negosyo, kailangan mo mag-attend ng mga training, online man yan or offline. Doon ka talaga patitibayin, mas maiintindihan mo kung paano yung sistema. Doon mo mas malalaman kung ano yung kultura na dapat mong sabayan. Mula po sa akin, naging 2, naging 3, hanggang dumating yung point na talagang lumaki ang isang organization sa pamamagitan po ng pagtulong talaga sa ibang tao. Dumating sa akin sa punto na gusto ko na mag-quit, ayoko na, naramdaman ko. Pero isang araw naiyak ako bigla kasi kung iisipin ko po yung pangsarili kong kapakanan, hindi ko isipin yung mga taong binuksan ko ang pangarap, kawawa naman sila. Hinamon man ako ng pagkakataon, iniisip ko po palagi yung mga taong nagtiwala.
Mula nung umakyat ako ng International Top Earner ng 2020, thank you Lord kasi patuloy pa rin po ako talagang naandun sa pagiging international top na siya din tinitingnan ng mga tao ko na pangarap ko rin para sa kanila na makaakto sila doon. Kumita na rin po ako dito, 8 million po in 5 years. Siyempre, una-una po sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Lord dahil po sa wisdom ng galing sa Kanya at sa mga taong ibinigay niya para sa akin. Hindi ko po ito magagawang mag-isa. At nagpapasalamat po ako sa mga taong naging dahilan kung bakit narating ko to, sa aking mga grand mentors, Mentor Chris and Mentor Delmar Pasag, na silang naging dahilan kung bakit nakita ko to, na patuloy po akong ginagabayan po nila hanggang ngayon. Nagpapasalamat ako na talagang ang hangarin po nila ay ang pagtulong talaga sa mga katao katulad ko. In relation sa opportunity and guidance ng aking mga grand mentors, lagi nating tatandaan, Lucas 6:31, gawin mo sa iyong kapwa ang nais nilang gawin nila sa iyo. Ako si General Talingting for the background, former stock analyst. I'm Mimi. So for the background, dati naman po ako chair for 6 years. Nag-start po ako dito sa Uno. Nung una, ginagawa ko lang siya part-time. Kinalaunan, dumating yung time na mas lumaki na yung kinikita ko, kaya nag-decide po ako na mag-full-time. And then, habang nag-network ako, dito na po kami nagkakilala ng partner ko. For 6 years as teacher, dun ko na-realize na walang nabago. Until such time, nakita ko yung ganitong klaseng opportunity. Dati, akala ko hindi ko siya linya, hindi ko siya forte, pero usapan pala na pwede ito bago ng buhay ng pamilya ko. Is kaya ginawa ko siya. Yun, habang ginagawa kami negosyo, after 2 years, nag-Millionaires Club awardee ako. Nagkakaroon ako ng kotse. Habang nagagawa ko siya, tinuro ko na lang din po sa partner ko. Same with Junrel, no? So, nakuha ko din yung mga awards na talagang ginold din niya. So, doing this business, dito na din po ako nagkaroon ng properties. Property po kami sa Bicol. At the same time, nagkaroon din po kami ng tig-isang kotse na dahil sa negosyong to. Kaya ngayon, parehas na po kami international top earner. Marami din pinagdaanan, marami din po kami struggles. Talagang family ko, hindi din naniwala sa business na ginagawa po namin. Maraming discouragement, maraming negative na nangyari. Masakit po sa amin nung nag-umpisa that time na pinagdaanan po namin, mawalan ka ng mga kapatid. Diba? At the same time, dumating yung pandemic na nagkataon po talaga na nahirapan po kami. Okay, dumating sa time na wala po kaming pera. Way back 2020, dumating sa amin yung inspirasyon namin, yung anak namin. So, talaga pinagtulungan lang din namin yung business, diba? Until naisip namin na talaga kailangan na namin magkaroon ng sariling bahay. Bago mag-first birthday yung anak namin, nakuha namin yung bahay. Sa lahat ng pinagdaanan namin as a couple, maraming rejection, maraming discouragement.
So, ang ginawa namin is pinagtulungan lang din namin. So, as a parent now, no, so talagang ginawa lang din namin inspirasyon yung anak namin kasi ayaw na namin naranasan yung mga bagay na naranasan namin before. Kaya ngayon, talagang tumuloy ka lang. Kung ikaw bago ka lang din at nakikita mo din tong achievements namin, magkakaroon ka din. Kasi kami, bago po nangyari lahat po sa amin to, sobrang daming rejection. Pero ang pinaniwalaan namin yung nakikita po namin. Maraming salamat sa lahat ng BODs at the same time sa buong grupo ng Team Voltage, Bravo at Team Scorpions. Maraming salamat, Uno. Ako nga pala si Rinaldo Potestad, dating security guard. Ako naman si Bernadette Potestad, housewife. Nandito kami ngayon sa bagong property namin. Actually, pang 7 property na natin ito, di ba? Ito yung pangalawang resort na pinapagawa namin kasi meron kaming resort sa Lian, Batangas, yung Villa Resort. Pero naalala mo to bago natin nakita yung property nito. So, nakailang balik na tayo dito? Ang daming rejection, mga pang-apat. 2020 pa, naghahanap pa tayo. So, sa Cabinti, Laguna ito. So, paulit-ulit kami pupunta ito, tinatsaga namin kahit medyo malayo yung biyahe. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Pag gusto mong isang bagay, hindi ka papayag na hindi mo makukuha kasi darating ang time. Pag gusto mo, ibibigay talaga sa'yo. Actually, may kwento to eh. Kumbaga, parang yung ibang nakita naming property, parang hindi talaga yun yung pinagkakaloob. Pero nagpipray pa rin kami kung Lord, kung bibigay mo sa amin, hopefully sana walang problema sa papers and okay yung may kuryente, tubig sana. Kumbaga kami, kung ano man yung pinagkakatiwala sa amin, tinataas muna namin yung decision making sa kanya. Kasi, kumbaga, hindi naman sa amin to kay Lord to, katiwala lang ba kami. Kaya praise God kasi pinagkatiwala niya sa atin yung ganitong magandang property. Maganda kasi nasa tamang opportunity na tayo. So hindi ka naman makakarating sa papuntahan mo kung hindi ka aalis sa ginagawa mo, di ba? So kailangan medyo moving din. Trabaho rin talaga. Magsikap din. Hindi porket hiningi mo, bukas ibibigay niya na. So pag hiningi mo kay Lord, siyempre tatrabahuin mo. Kasi lahat naman ng yon, ikaw pa rin ang gagawa at siya yung magbibigay. Kaya sa mga kauno, tuloy-tuloy tayo. Okay, kung anong bagay yung gusto mo, tanda mo, makukuha mo yan. Wala imposible. Basta maniwala ka lang sa hinihingi mo sa kanya. Ibibigay at ibibigay niya sa'yo. Alam ko kung bakit niya ako nilagay dito sa harap niyo na dating security guard. Hindi para ipagmalaki yung bahay ko. Hindi para ipagmalaki income ko. Para ipagmalaki niya na kahit anong tinapos mo, kaya niyang ibigay kung ano yung gusto mo. Pero baka mamaya napanghinaan ka ng loob. Tandaan mo to yung verse na to, yung Hosea chapter 1 verse 9. Ang sabi niya, alalahanin mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, sasamahan kita saan ka man magpunta.